Mga kababayan, mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at dito po kay Bagyong Leon ngayong araw po ng Martes, October 29 na po, 2024. Aalamin natin track intensity at direksyon itong Bagyong Leon na ito, mga kaibigan. Pero bago ho yan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahit po ng notification bell para din po sa inyo yan, para ma-notify ko kayo sa lagay po ng ating panahon. So as of now, sa kasalukuyan mga kaibigan, ay nag-intensifies na po or mas mabilis na kumikilos etong si Bagyong Leon papalapit po dito nga po sa extreme northern Luzon. At kung titignan nyo mga kaibigan, mas lumakas na po siya ngayon sa typhoon category. So papakita ko sa inyo mga kaibigan track intensity at yung direction niya po mga kaibigan. Unahin na po natin, and as of now mga kaibigan, may layo na po itong 630 kilometers dito po sa may bandang east of Etchaque, Isabela. 120 kilometers per hour. Nalakas na po ang hangin na meron siya. At west-northwest po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Typhoon category na po mga kaibigan. Inaasahan po paglipas ng ilang mga oras ay mas lalapit pa po ito dito sa may bandang east of Apari, Cagayan. 485 kilometers. 140 kilometers per hour. Typhoon category. Northwest ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. At dahil nga po isa na itong typhoon category, hindi naman ito actually mga kababayan, mga kaibigan ko, na sobrang mararamdaman sa ating bansa dahil nga po mas lamang na nasa karagatan siya kaysa po dito sa ating Philippine landmass. Dumidikit lamang po siya or may distansya pa rin siya dito sa extreme northern Luzon, pero yung extension ng hangin itong si Bagyong Leon ay nakakaapekto sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. So ano-ano at saan po yung mga lugar na yun mga kaibigan? So ang extreme northern Luzon po ay kasama dyan ang mga area ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Ilocos Norte at Kalinga. So nakataas din po mga kaibigan ang strong wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. So ito po yung mga lugar na apektado ng trap or extension nga po ng hangin nito nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan, which is 39 to 61 kilometers per hour at posibleng maitaas pa ito sa signal number 2 hanggang number 3 depende kung mas lalapit ito po si Bagyong Leon. Sana po malinaw sa atin mga kaibigan, wag po kayong maguguluhan. So yung mga lugar na ito babanggitin ko apektado ng strong wind signal number 1 na posibleng maitaas sa signal number 2 at 3 depende sa lapit po sa area ng Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, kasama na rin po ang ilang bahagi ng Abra, Mountain Province, Sipugao, northern portion po ng Benguet, kasama po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, the northern portion po ng Quezon, kasama ang Polillo Island, kasama po ang Camarines Norte, eastern portion po ng Camarines Sur, kasama rin mga kaibigan ng Catanduanes, ilang bahagi po mga kaibigan ng northern portion ng Sorsogon, at kasama pa mga kaibigan. Yun po yung mga lugar na yan, pinag-iingat po sa banta po ng pagbabaha in case magkaroon na malawakan at tuloy-tuloy po na pag-ulan dahil sa trap ng Bagyong Leon. Pag-ingat din po yung mga landslide prone area, marami dyan yung mga matataas na lugar, mga mountainous area, sa banta po ng landslide so maging handa tayo mga kaibigan. So inaasahan din mga kaibigan at dahil nga po patuloy kumikilos, eto nga po si Bagyong Leon, ipapakita ko sa inyo yung track niya, yung mga lugar at kung kailan po ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po mga kaibigan, mga kababayan, na October 31 sa ganap po na alas 2 ng hapon, Huwebes po ito, unti-unti na po itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero isa pa rin siyang typhoon category at hindi naman naging super typhoon. Pagdating po ng November 1, ito ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility at tatahakin niya na po yung area o bansang Taiwan, posibleng maglandfall dyan o kaya naman dito sa Ryukyu Island po ng Japan mga kaibigan. Pagdating ng November 2, alas 2 ng hapon, malayo na po ito sa Philippine Area of Responsibility at mas humina na po siya. So malinaw na hindi po ito naging super typhoon ayon na rin sa ating weather forecast track, pero may mga posibilidad na mangyari na mas lumakas ito, depende kung magbabago po yung lakas ng hangin kasi nga ang bagyo naman mga kaibigan nagbabago yan sa paglipas ng mga oras, lalo na kapag nasa karagatan ng isang bagyo, mabilis po yung lumalakas mga kaibigan dahil nga nasa tubigan. Kapag nasa Philippine landmass naman or nasa isa siyang lugar
humihina siya mga kaibigan kasi nga may mga puno o no, may mga bagay na humaharang doon sa hangin kaya po humihina. So yun po yung kaibahan niya kapag ka nasa dagat at nasa Philippine landmass. Pero kapag nasa Philippine landmass natin, damang-dama po natin yung lakas nitong si Bagyong Leon at hindi natin maikakailan na talagang mas malakas siya kay Bagyong Christine. Si Bagyong Christine po kasi ay direkta naglandfall sa ating bansa, especially sa Isabela at Bicol region. Kaya ramdam na ramdam po natin mga kaibigan. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos na ito'y dataplis lamang sa extreme northern Luzon at hindi po direktang tatama. Yun po ang malaking bagay na dapat natin ipagpasalamat. So ngayong araw din mga kaibigan, meron din tayong forecast weather condition. Ito po yung mga lugar na apektado no ng trap nga po nitong si Bagyong Leon. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Sa area po ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte, kasama po ang Camarines Sur, Catanduanes, no, ay asahan natin na maulan na panahon diyan sa mga lugar po na yan, lalong-lalo na sa gabi at sa hapon po mga kaibigan. Dahil po yan, dito nga po kay Bagyong Leon. So inaasahan ng pagbabaha, landslide sa mga lugar po na aking nabanggit. Sa area naman po ng Ilocos Region, the rest ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga del Norte, asahan po ang maulap na kalangitan dyan with scattered rain showers and thunderstorm. Kalat-kalat na pag-ulan dahil po yan sa trap nga po nitong si Bagyong Leon. At posibleng mas lumakas yan pag mas lumapit pa itong si Bagyong Leon. So mas maganda nakamonitor tayo sa lagay ng panahon. So ang Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, asahan din natin ang medyo masungit na panahon ngayong araw mga kaibigan. Kapag ka nagkaroon ng medyo maaliwalas na panahon, mas lamang pa rin yung maulap na panahon dahil nga sa trap nitong si Bagyong Leon mga kaibigan. Pagdating ng hapon, asahan din ng mga localized thunderstorm dito nga po sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. So mga kaibigan ko, mga kababayan, maging handa tayo sa lagay ng ating mga katahanan, no? I-update ko kayo sa mga susunod natin na kaganapan. So manatili tayong nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel at always nakahit ang notification bell nyo para lagi kayong notify. So yun lamang update natin for today. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.